Naranasan mo na bang makaramdam ng kawalan ng pag-asa? Yun bang halos ginawa mo na ang lahat ng paraan, pero para bang nakatali ka na sa ganong problema? Minsan naku-question na natin ang katapatan ng Diyos. Dahil para sa atin, pinili naman natin ang katwiran o ang kanyang nais. Sinikap nating mamuhay ayon sa kanyang kalooban, pero bakit panay suliranin ang ating hinaharap? Bago tayo magpapatuloy, muli nating pakinggan ang isang kantang naghahayag ng katapatan ng Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sanang minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Panginoon, sadyang kay buti mo sa buhay kong ito. Binago mo ako kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon Jesus ay tapat kailan paman. Likas na sa buhay natin ang pagharap ng iba't ibang mga suliranin. At hindi rin ibig sabihin na pinipili nating mamuhay ng tama dahil ito'y nagdudulot lagi ng maganda. Pinipili natin ang tama, pinipili nating mamuhay sa katwiran dahil ito ang nararapat, lalong-lalo na sa bawat kumikilala sa Diyos. Ayon sa Psalms 37 verse 1-3, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed." Huwag nating kainggitan yung mga gumagawa na masama, kahit umunlad man sila. Sabi ng Biblia, piliin natin na umayon sa nais ng Panginoon. Huwag nating kainggitan yung mga namumuhay na hindi ayon sa katwiran.
pagkat darating ang panahon na sila'y haharap ng paghahatol at pagpaparusa ng Diyos. Sandali lang yan. Ang dulo ng bawat ginagawang mali o masama ay pagsisisi. Tandaan po natin yan. Kaya't huwag po tayong mapagod na piliin ang mabuti. Huwag po tayong mapagod na paglingkuran ang Diyos at umayon sa kanyang kalooban. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa o mawalan man ng tiwala sa Kanya. Pagkat ang pangako ng Panginoon, sabi niya nga, "Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed." May pangako ang Diyos na darating din ang panahon na kung saan ay tutugunin niya ang ating mga panalangin. Darating ang panahon na kung saan ay gagantihan niya ang bawat mabubuting gawa na ating ginawa ayon sa pananampalataya. Tandaan po natin na may mga masasamang bagay minsan na nangyayari sa buhay natin na may maganda palang layunin ng Diyos. Kung inyo maalala ang kwento ni Joseph, sa Genesis 50:20, kanyang sinabi sa kanyang mga kapatid, "Nag-isip kayo ng masama laban sa akin, ngunit ito'y ginamit ng Diyos para sa ikakabuti, para sa ikaliligtas ng marami." Kung inyo maalala, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga Egyptians. At nung ando na siya sa Egypt ay pinagbintangan siya ng karumwaldumal na bagay, samantalang ginagawa niya ang tama. At nung ando na siya sa bilangguan at naglingkod siya at nagbigay ng mapagpapayo sa kanyang kasamang mga bilanggo, umasa siyang siya ay maaalala nila kapag sila'y nakalabas. Subalit siya ay nakalimutan. Gayunpaman, dumating pa rin ang panahon na kung saan itinakda ng Diyos na siya'y ilagay sa isang luklukan para sa isang napakagandang layunin, na maging ang kanyang mga kapatid na nagtaksil sa kanya ay naligtas pa niya. May mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin, mga problema o suliranin na nangyayari sa buhay natin na minsan may magandang layunin ang Diyos. Ang pinakamahalaga lamang ay huwag nating alisin ang ating pagtitiwala pagkat tunay na ang Diyos ay tapat magpakailanman. Idulog mo sa Diyos ang lahat ng iyong masuliranin at patuloy kang manalig at magtiwala sa Kanya. God bless.